sa pamamagitan ng pag-aawitan at pananalangin. Meron po akong nakitang bagong muka sa ating kalagitnaan at yun po ay walang iba kundi si Romina, ang anak ko ni Sister. Palakpakan po natin. Thank you sa pagkaluko sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay, bago po tayo mag-start, tayo muna po ay mag-pray. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Salamat sa paggawa ninyo sa buhay ng bawat isa na narito. Alam namin na ito ay kalooban ninyo sapagkat ninanais ninyo na patuloy na sambahin ka at makarinig ng mga salita nyo na siyang nagpapakilala ng lubusan kung sino ang Diyos na dapat naming kilalanin, sambahin at paglingkuran sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang dalangin ko po, patuloy niyong pagpalain ang inyong mga salita na aming pagsasalusaluhan at ipapaliwanag ng inyong lingkod. Nihiling ko na ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumawa at kumilos sa aming mga buhay. Upang nasa ganon ay matatanggap namin ang inyong ninanais na lakaran at kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at problema sa ating mga buhay. Alam nyo, mananampalataya at hindi mananampalataya ay dadaan po sa mga pagsubok sa kanilang o sa ating mga buhay. Subalit ano po ba ang nagbibigay sa atin ng comfort o kaaliwan sa buhay natin? Dalawa po. Kapag tiningnan po natin na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay, ito po ay isang kaaliwan sa atin. Pangalawa, kapag tinitingnan natin na ang Diyos ay makapangyarihan, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, ito ang nagbibigay ng kaaliwan sa atin, lalong-lalo na sa kalagitnaan ng pagsubok o problema na dinadaanan natin sa ating mga buhay. Maaring sa oras na ito ay may dinadaanan ka na pagsubok o problema sa iyong buhay. Pero alam nyo, hindi po ito aksidente. Sapagkat ang lahat ng nagaganap at nangyayari sa buhay ng tao, mananampalataya at hindi mananampalataya man, ay merong Diyos na siyang nagtatakda ng lahat ng bagay upang ang tao ay hindi magtiwala sa kanyang sariling kakayanan at karunungan sa kanyang buhay. At sa umagang ito ang nais ipaliwanag at ipakita sa atin ng pinakamatalinong tao sa balat ng lupa na pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos. At walang iba kundi si Haring Solomon. Sa umagang ito, nais ko po muli na buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan, ang Bible, sa aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral, kabanatang 6. At nagpapasalamat tayo sa Lord sapagkat sa series natin ay nandito na tayo sa kabanatang 6. Mga ngaral or Ecclesiastes chapter 6, verse 10 to 12. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos through King Solomon. Once again, Ecclesiastes chapter 6, verse 10 to 12. Now listen. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa. At ang tao'y di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Habang humahaba ang pagtatalo, ay lalong nauuwi sa wala ang usapan. At sino man ay hindi makahihigit sa isa. Now, ang ating title sa pag-aaral natin sa umagang ito, Christians should live under the sovereignty of God. Ulitin ko po, Christian should live under the sovereignty of God. Sa Tagalog, Kristiyanong namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan
ng Diyos. Ulitin ko, Kristiyanong namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Now, tingnan natin ang context ng chapter 6. Kung naalala niyo po, nung mga pag-aaral natin nung nakaraan, na tayong mga mananampalataya ay kailangang maging mabuting katiwala ng lahat ng mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Nakita natin yon. At nakita natin na sa pag-aaral natin, niloob ng Diyos na pagpalain niya ang sino mang gusto niyang pagpalain. At nakita natin doon na ang buhay natin sa mundong ito ay napaka-limitado lamang ng oras, a few days and time na binigay ng Diyos. Kaya pinakita doon na ang isang tunay na mananampalataya ay hindi siya nagtitiwala when it comes to his or her hope sa buhay niya dito sa lupa, hindi sa kayamanan, hindi sa strength na meron siya, kundi sa kapangyarihang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. And that is the topic ni Haring Solomon dito sa Kabanatang 6. At ngayon tingnan natin ang kontekstong ito. Ang versikulo 10 na binasa po natin kanina ay napakahalagang pananalita patungkol sa sovereignty ng Panginoong Diyos o sa pagiging ganap na makapangyarihan ng Diyos. Na anumang mga bagay na kanyang itinatag, anumang mga bagay na kanyang pinlano, ay hindi po mababago ng sinuman. No one can change and thwart the plan of God. Wala hong sinumang makakapagbago. Alam nyo, even our prayer, hindi ko natin kayang baguhin yung plano ng ating Panginoong Diyos. Si Jesus, nung nag-pray siya, sa Matthew chapter 26, gusto niya sana na yung dadaanan niyang kamatayan sa cross, di ba? Ay wag na niyang daanan. Pero ano sabi niya? Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So, wala pong pwedeng magbago sa plano at kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pinangalanan ang mga bagay dito sa ating binabasa na isang indikasyon na ito ay nakatalaga na. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mayroong purpose at layunin ng Diyos at itinalaga niya ito ayon sa kanyang kagustuhan. Now, bago natin tingnan itong verse 10, ito ang sabi ng verse 10 ng chapter 6. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na nung una pa at ang tao ay di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya o higit sa Diyos. Now, tingnan natin yung chapter 3, verse 10 ng Ecclesiastes o Mangangaral. Mangangaral 3:10. Ano sabi rito? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. So, sabi ni Haring Solomon, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, walang dapat bawasan. Yung itinakda ng Diyos, hindi raw pwede nating dagdagan at di rin daw nating pwedeng bawasan. Tingnan niyo po ang verse 15. Ang sabi ng verse 15, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na nung una. Gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Pinapakita rito na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan na naglatag ng plano at itinakda niya sa sangkatauhan. Kaya napakahalaga po o napaka-importante sa buhay ng mananampalataya ang prinsipyong binigay ni Jesus. Kasi kung hindi natin kikilalanin na ang Diyos ay makapangyarihan, kung ang Diyos ay may plano sa atin at siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay, madi-discourage tayo sa lahat ng araw ng buhay natin, di ba? Kung kaya't maliwanag na dapat naiintindihan natin yung prinsipyo na tinuro ng ating Panginoong Hesus.
Halimbawa, yung tinuro ni Jesus sa Juan 4:34. Ano ang sabi ni Jesus sa John chapter 4, verse 34? Now, ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 4, verse 34. Now, listen. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. So si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, 2,000 years ago, for almost 33.5 years, Diyos na nagkatawang tao, sinasabi niya, hindi yung gusto ko ang dapat kong gawain. Hindi daw yung gusto niya. Well, of course, alam natin, isa sa katangian ng ating Panginoong Diyos, God siya, pero became man, nagkatawang tao. Pero ang sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin. Sundin niya yung will ng God the Father kung bakit siya pinadala dito sa lupa. At ang sabi niya, ganapin ang ipinagagawa niya. So kung inyong makikita, sa kabila na si Jesus ay Diyos, kapantay ng Ama, sa pagiging isang Diyos, sinabmit niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Panginoong Diyos Ama, na gawin niya yung lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa Kanya. Now, si Jesus na po ito. Paano pa po tayo, di ba? Na dapat naiisip natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung nais ng Diyos na maganap sa ating mga buhay, nagsasabit tayo at pinapasakop natin ang ating sarili doon. Now, ganun din ang sabi ni Haring David. Sa awit Kabanatang 16, ang sabi po ni Haring David sa Kabanatang 16, sa awit chapter 16, verse 11, ganito po ang pagkasabi na salita ng Diyos. Awit 16, verse 11, ang sabi po ay ganito, ituro mo ang landas na buhay. Buhay ang kahantungan. Sabi niya, ituro mo ang landas na buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ito yung prayer ni Haring David. Ang sabi niya, ituro mo, Panginoong Diyos. Alin? Yung landas daw, yung dadaanan na buhay ang hahantungan. Hindi ho siya nagpe-pray na kung ano lang yung gustong niyang gawin sa kanyang buhay, kundi nagpe-pray siya na ang Diyos ay padaanin siya doon sa daan na ang kahahantungan ay buhay. Yung pakiramdam na may kagalakan at yung tulong ng ating Panginoong Diyos ay dulot na nagbibigay ng kagalakang walang hanggan. So this is the desire of King David na ama ni Haring Solomon. Ninanais niya na ang landas ng Diyos ang kanyang malakaran. Maliwanag dapat sa atin, when it comes to believing na ang Diyos ay makapangyarihan, alam natin na kapag anak tayo ng Diyos, nagsasabit tayo palagi sa gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Now mga kapatid, ang pagkakaroon ng kaisipan na ang presensya ng Diyos ay nasa atin ay isang katugunan na namumuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Without the presence of God sa buhay natin, lagi tayong magmumurmur sa buhay natin. Magrereklamo tayo palagi sa Diyos. Kung hindi natin alam na ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay nararanasan dapat natin sa ating mga buhay. Alam nyo, itong mga pangungusap ni Jesus sa John 4:34, ni Haring David sa awit 16:11 ay nagbibigay ng katiyakan na itong buhay na meron tayo, anuman ang sitwasyon ng buhay natin, dapat meron tayong contentment o kasapatan. Alam nyo, one of the character ng isang tao na mayroong Diyos sa kanyang buhay ay pagkakaroon niya ng contentment sa buhay niya. Dahil ito ay nakakonekta
sa pagiging makapangyarihan ng Diyos na siyang nagpaplano at nagtatalaga ng mga bagay na dapat mangyari sa ating mga buhay. Kapag pinaniwalaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan, kapag ang Diyos ay pinaniwalaan natin na nagplano ng lahat ng bagay, alam nyo, yung taong iyon ay magkakaroon ng contentment, kasapatan o satisfaction sa kanyang buhay. Despite na mayroong mga kulang, may mga nangyayari sa kanyang buhay dahil ang kanyang kasapatan ay sa ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay mayroon siyang layunin na dapat namumuhay tayo sa mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating mga buhay. Yan ang gustong ipakita ni Haring Solomon dito sa teksto natin sa mga ngaral o Ecclesiastes chapter 6 verse 10 to 12. Yan yung gusto niyang ipakita sa atin. Ay again, babasahin ko po itong Ecclesiastes chapter 6 verse 10. Chapter 6 verse 10. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa. At ang tao hindi makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya, sa Diyos. Habang humahaba ang pagtatalo, ay lalong nauuwi sa wala ang usapan, at sino man ay hindi makahihigit sa kanya. Verse 12. Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon? At pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino. Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Now, mapakabigat ng mga pananalita ni Haring Solomon ng Word of God. Kaya dito mapapansin natin ang gustong i-address ni Haring Solomon na pwede nating tanungin ngayon sa ating mga sarili sa kabuuan ng mga Kristiyano. Why Christian like us should live under the sovereignty of God? Ito yung tanong natin dapat. Bakit nga ba ako, na mananampalataya, na Kristiyano, na anak ng Diyos, ay dapat mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos? Yun yung dapat na maintindihan natin dito sa principle ng chapter 6, verse 10 to 12. Sabi nga ho sa English, ang sabi ho rito sa New International Version ay ganito, para makita nating mabuti. Whatever exists has already been named, and what man is has been known, no man can contend. Sa Tagalog, ang sabi ho sa Ambagong Ambilya, anumang nangyayari ay matagal nang alam. Anumang nangyayari ay matagal nang alam. Alam na ho ng Diyos. Yung mangyayari sa atin ngayon, noon pa alam na ng Diyos. Diyos po siya, all-knowing siya eh. At nalalaman na kung ano ang tao. Na hindi niya kayang makipagtalo ng higit sa malakas sa kanya. Ito yung principle ng question natin, bakit ang mga Kristiyano na katulad natin ay dapat mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ito yung galing, dun to galing sa verse 10. Now, number 1, because He foreordained what is best for us. Magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat itinakda ng Diyos ang mas makabubuti sa atin. Ulitin ko, sapagkat itinakda na, itinalaga na ng Diyos kung ano ang mabuti para sa atin. Alam nyo, wala pa tayo sa araw ng bukas, alam na ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na dapat mangyari sa ating mga buhay. Di ba yan yung sinabi niya sa verse 10? Ang sabi nga niya sa verse 10, anumang nangyayari ay matagal nang alam. At nalalaman na kung ano ang tao, na hindi niya kayang makipagtalo sa higit na malakas sa kanya. So, ibig sabihin, sa verse 10, pinapakita, ang Diyos ay nagtalaga na ng mainam na dapat mangyari sa iyo at sa akin. Now, ano ba ang ibig sabihin ng word na English na foreordain? Ang salitang for, bago pa, di ba? Tapos,
Yung ordained, tinalaga. Ibig sabihin, dahil Diyos siya, noon ay may itinalaga na ang Diyos na dapat mangyari sa iyo at sa akin. Yun ang ibig sabihin po rito sa verse 10. Now, lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na nung una pa. Sino ang nakakaalam? Tayo hindi natin alam yon. Pero ang Diyos, alam niya. Yan ang gustong ipakita ni Haring Solomon. Sabi nga ho sa verse 10, whatever exists has already been named. Sa Tagalog nga po, anumang nabubuhay ay pinangalanan na ng Diyos. Yun ang gusto niyang ipakita rito. So, paalala lang po, ang lahat ng tao ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Now, when we try to function independently, we find vanity. Hindi ho tayo gumagalaw, hindi ho tayo nabubuhay sa mundong ito nang tayo lang. Pinapakita ni Haring Solomon dito, huwag nating iisipin na nabubuhay ako sa mundong ito nang dahil sa sarili ko lang. Nagtatrabaho ko nang dahil sa sarili ko lang. Kumikita ako nang dahil sa sarili ko lang. Hindi ho. Sinasabi dito ni Haring Solomon ay ito, kung ganon ang magiging kaisipan natin, lahat ng bagay na gagawin natin sa harapan ng Panginoong Diyos ay walang saysay. Bakit po? Wala pong kabuluhan na pinapakita rito na tayo, kung gugustuhin ng Diyos, ay parang isang anino lamang. Tingnan nyo ho ang sabi niya sa verse 10. Verse 12. Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Di ba? Sabi niya. Pero ang sabi ng verse 12, pagkatapos ay nawawalang tulad ng anino. We are the shadow. Alam niyo, nagkakaroon lang tayo ng shadow ng anino kapag ka meron pong liwanag lang. Nangangahulugan ito na ang araw, siya yung nagbibigay sa atin ng shadow, ng anino. Pero paano kung wala na yung araw? Nagpapakita ito na meron pong end ang buhay natin sa mundong ito. Sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ho ng chapter 6 verse 9, binanggit din ni Haring Solomon ay ganito. Wala ring kabuluhan para lamang hanging nagdadaan. Nakita nyo, yung buhay natin ay parang hanging nagdadaan. Kaya nga napakaliwanag na sinabi ng chapter 5 ng mga ngaral, verse 18, kaya nga, wala akong nakikitang pinakamabuting gawin ng tao sa daigdig kundi kumain, uminom, magpasasa sa lahat ng pinagpagalan niya sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Maikli po yung panahon na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa verse 20 ng chapter 5, sa gayon hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig. Napakaliwanag na ang buhay natin dito sa mundo ay napakaikli, napakalimitado. Kaya kinumpara tayo na parang anino lang, kinumpara tayo na parang hangin lang na nagdadaan sa mundong ito. At alam nyo, maliwanag ito na we are not live independently sa ating Panginoong Diyos. Kaya maliwanag na pinapakita ni Haring Solomon na tayo na nabubuhay dito sa mundong ito, kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung ano ang mangyayari sa atin. Alam niya kung kaninong pamilya tayo mapupunta, sino yung magiging mga magulang natin, ano yung magiging uri ng buhay natin, gaano kahaba ang buhay natin dito sa mundong ito. Lahat ng ito ay pinapakita ng chapter 6 verse 10. Si Haring Solomon, o ang Word of God ay nagsasabi natin sa atin, whatever exists has already been named. Yun yung gusto niya ipakita. Ano bang mga bagay na nabubuhay, ano sabi niya? Pinangalanan na ng Diyos.
Kaya hindi po aksidente yung pangalan na meron kayo na binigay ng nanay nyo. Kung pangit yung pangalan na binigay ng nanay nyo, hindi ho aksidente yun. Kung pinanganak tayo sa isang pamilya na tingin nyo ay hindi kayo, sabi ng iba, hindi swerte, hindi po aksidente yun. Yung mapapangasawa mo, yung magiging anak mo, yung kahihinatnan ng buhay mo, lahat ng ito ay pinangalanan na, alam na ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ho, nung isang tiningnan ko na nagpaliwanag dito, ang sabi niya, the act of naming shows ownership and dominion over the name object as well as accurate understanding of it. So yun yung sabi niya. Yung gawa ng pagbibigay ng pangalan ay nagpapakita ng pag-aari at pagdudumina niya doon sa pangalang iyon. At meron siyang malinaw na pagkaunawa dito. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay buo niyang nauunawaan kung ano ang tao. Naunawaan ng Diyos kung ano yung tao. Meron pong mga bagay na nagpapalapit patungkol sa pangalang iyon. God knows us intimately. Alam ng Diyos. Kilalang kilala tayo ng ating Panginoong Diyos. Kilala po kayo ng Panginoong Diyos. Alam niyo, sabi nga ho ng Hebrew chapter 4, verse 13. Now, open your Bible in Hebrew chapter 4, verse 13. As my reference, dito sa pinag-uusapan natin, ang sabi ng Hebrew 4:13, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. Meron ba makakapagtago sa Diyos? Wala ho. Sabi ng Bible, lahat tayo ay lantad at hayag sa Kanyang paningin. Now, when it comes to the character of God as omniscience and omnipresent, ang Diyos natin, sa Kanyang katangian, nasa lahat ng lugar, alam niya ang lahat ng bagay, wala po tayong maitatago sa Kanya. Kaya nga po, even in Mahangaral chapter 12, ang sabi niya sa verse 8, sa verse 14 ay ganito, Mahangaral 12:14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Now, napakalalim ng gustong ipaunawa ni Haring Solomon dito. Walang madilim sa Diyos, kaparehas lang ng liwanag. Walang may tatago sa Diyos, nakalantad ang lahat ng bagay. This is the character of God. Na siya ay marunong, na siya ay nasa lahat ng dako, na siya ay nasa lahat ng lugar. So pinapakita niya ngayon dito sa atin, kilala niya tayo. God knows your name. Alam ng Diyos yung pangalan natin. Alam niya kung sino ako, alam niya kung sino ka. Yun yung gustong ipakita rito. Dito, yung binanggit po kasing sa verse 10, already being named. Ewan ko kung ano ang nakalagay sa inyo sa Magandang Balita, Biblia, verse 10. Ang sabi ay ganito, lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na nung una pa. Yung word na naming, alam na. Sa ibang translation. So yung salitang naming, pinangalanan, di ba? Alam na. Ay ginagamit as a metaphor for purpose and identity. Yung pangalan na binabanggit dito, na pinangalanan ng Diyos, ang layunin nito ay ito. Kahalintulad po ito na identity mo ito sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino ka. Yung identity mo, alam na alam ng Panginoong Diyos. Nawa niyo po? Alam na alam ng Diyos. Meaning everything in God's world is there for a purpose. Binigyan ka niya ng pangalan, alam ng pangalan, you have a purpose in this world. Well, alam natin na ang pinaka-highest purpose natin is to glorify God. Kapag sinabihan pa tayo na ang pangalan na yan ay, di ba pag kami nagtatanong, kilala niyo po ba si ano? Agad naiisip, si Mang ano yan, ganito yan, di ba? Kumari may nagtatanong. Kumari tinanong ka, hindi, may pupunta, may nagdi-deliver. Kilala mo ba si ano?
Ay, nagtitinda ng ganito yan. Di ba ganun agad yung iniisip? Kilala eh. Yung identity niya. So dito pinakikita sa atin, mga kapatid, everything in God's Word is there for a purpose. You have a purpose sa mundong ito. At ang purpose na meron ka dito, una, isubmit mo yung sarili mo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Then secondly, lumakad ka sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. And then thirdly, maluwalhati mo ang Diyos sa iyong buhay. Kapag ginagawa natin ang lahat ng bagay na ito, tayo ay nasa maayos na paikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Yun yung gusto ipakita rito. It has been called and named. It is known what man is. And God knows us and knows the plan and outcome of our lives. Alam nyo, kahit yung iniisip nyo ngayon, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung laman ng isip mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang pinaplano mo sa buhay mo. Ganun ba talaga yung Diyos? Opo, ganun po talaga ang Diyos. Buksan nyo ang awit 139 na sinulat ng ama ni Solomon, na si Haring David. Awit 139, verses 13 to 18. Para makita natin yung reference na ito. Awit 139, verses 13 to 18. Ang sabi rito, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nanilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat na talaan, matagal ng balangkas, mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip, ang dami ng iyong balak, hindi ko nababatid. Kung ito'y bibilangin, ay sindami ng buhangin, sasayo pa rin ako kung umaga magising. No, nakita nyo? Nung tayo ay pinaglihi ng ating mga magulang, nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang lumikha sa atin. Nakita niya tayo. Nakita niya, kahit na yung haba ng buhay natin, alam ng Diyos. Alam ng Diyos eh. Alam ng Diyos kung ilang taon tayo mabubuhay sa mundong ito sapagkat nakatitik na ito sa talaan niya na matagal niyang alam na. At alam nyo, hindi ka pa po kumikibo, alam na ng Diyos yung buhay mo. Tingnan yung verse 1 ng awit 139. Ang sabi ng awit 139, verse 1, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo'y hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo ng lahat yon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain, iyong karunungan. Nakita niyo? Alam ng Diyos. Yun naman ang ating isip. Alam niya kung ano ang ating binabalak. Alam niya ang lahat ng ating ginagawa. Mapagtataguan mo ba ang Diyos? Sabi ho ng verse 7 ng awit 139, tuloy natin. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Hindi rin natin pwedeng takasan ang Diyos. Sa awit 139, mga kapatid, nagpapakita ito na ang katangian ng Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay nasa lahat ng lugar, siya ay nakakaalam ng lahat ng bagay. O paano mo mapagtataguan ng Diyos? Kaya nga, maliwanag na sinabi ni Haring Solomon, kilala ka ng Panginoong Diyos. Yung laman ng puso mo, yung binabalak mo, yung iniisip mo, alam ng Diyos. Yung magiging outcome nito sa buhay mo ay alam ng Panginoong Diyos. Yun yung gustong ipakita niya rito. Well, maliwanag, ang dami pang sinasabi sa Isaiah chapter 46, verse 10. Tingnan nyo, halimbawa, Isaiah chapter 46, verse 10. Ang sabi ho dito,
ng Panginoong Diyos. Isaiah 46 verse 10. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Nakita niyo, may plano ho ang Diyos. Sa Isaiah 41 verse 4, ano ang sabi niya? Isaiah 41 verse 4, ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan? Sino nga ba? Sino ang nagpapatakbo ng mundong ito? Sino ang nagpapatakbo ng kasaysayan ng mundong ito? Ang sabi, akong si Yahweh na naroon na sa simula pa. Akong Panginoong Diyos na naroon din hanggang sa wakas. So naniniwala si Propeta Isaiah na ang lahat ng nangyari sa mundong ito isinama niya. Whether good and bad, nasa likuran ang Panginoong Diyos dito. So maliwanag na pinapakita sa atin, mga kapatid, na kung meron tayong pagtitiwalaan sa buhay natin, na magandang pinlano at alam niya ang lahat ng bagay, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kahit na po, may dinadaanan tayo na pagsubok, may dinadaanan tayo na problema, magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Well, kasama dito sa nilagay ko, si Job, di ba? Si Job, alam natin kung gaano siya kamatwid sa harapan ng Lord. Alam natin kung paano siya namumuhay ng tapat sa Lord. Pero despite ng kanyang righteous living sa ating Panginoong Diyos, dumating yung time na kailangan subukin siya ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Job chapter 42 verse 2? Ang sabi niya, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano man balakin mo'y walang makakahadlang. And that is referring to what happened kay Job. Ano ba yung nangyari kay Job? Tapos ikukonclude niya sa chapter 42, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, Panginoong Diyos. Ano man balakin mo, Panginoong Diyos, walang makakahadlang. And that is humble submission sa Panginoong Diyos. Namatay ang mga anak, kinuha ang lahat ng kayamanan, nawala ang lahat ng bagay na meron siya, yung affliction sa kanyang katawan, dumating sa kanyang buhay. Yes, nagkaroon siya ng pagrereklamo, pero dumating yung puntos na realize niya, alam kong magagawa mo, O Yahweh, ang lahat ng bagay. Ano man balakin mo'y walang makakahadlang. Alam natin kung ano ang nangyari sa chapter 43. Dinoble ng Lord. Hindi niya alam ang purpose kung bakit nangyari sa kanya yon. Pero nagtiwala siya. Sabi niya, noon, naririnig lamang kita sa mga balita lamang, pero ngayon, napagmasdan na kita. Napagmasdan in what? Doon sa mga nangyari sa kanyang buhay. At ang naging dulo ng kasaysayan sa buhay ni Job ay mas higit siyang pinagpala sa kanyang spiritual na aspeto, pinagpala sa lahat ng kanyang pangangailangan at binigyan pa siya ng Panginoong Diyos ng mahabang buhay at ng mga anak na magaganda. Bakit po? Because the plan of God is best for Job. Ganon din po sa atin. Amen po ba? Pinapakita sa atin dito na dapat tayong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sapagkat alam natin na ang Diyos ay nagtalaga ng mas mainam para sa atin. Pangalawa, kailangan nating mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos because we cannot oppose His plan. Hindi mo po kayang labanan ang plano ng Diyos. We cannot oppose His plan sa buhay natin. Ang sabi ng Mangaral chapter 6 verse 10 ay ito, lahat na nangyayari sa daigdig ay alam na nung una pa. At ang sabi, ang tao'y di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Alam nyo, hindi nyo kayang labanan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nyo kayang labanan ang plano ng Diyos sa inyong buhay. No one. No one can oppose the plan of God sa buhay natin. Ang sabi niya, ang tao'y di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa Kanya. Yung Kanya rito, ang Diyos. Hindi natin kayang labanan, hindi natin madadaig ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ho ang bagong ambilya na hindi niya kayang makipagtalo
sa higit na malakas sa Kanya. Hindi mo kahit po pakikipagtalo sa Diyos, kahit magsalita ka na magsalita, hindi mo kayang talunin ang Panginoong Diyos. Sa English po, no man can contend with one who is stronger than he. Hindi mo kayang labanan yung mas malakas sa'yo. Sabi rito, the word is stronger than he. Tingnan natin yung salitang is stronger than he. O sa Tagalog, higit na malakas sa kanya o kapangyarihang higit sa kanya is literally means under the authority of the mighty one. You are under the authority of the mighty one. Nasa ilalim ka po ng kapangyarihan ng makapangyarihang Panginoong Diyos. You are under the authority of God. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Alam natin yung tinatawag na chain of command, di ba? Alam natin may mas mataas sa atin at sa pagiging mataas sa atin, nandun tayo sa ilalim niya. Tapos doon sa ilalim niya, meron pang sumasakop. Alam natin ito. Tama po ba? Kapag alam natin yung ganitong bagay, yung mga tinatawag na panuntunan, hindi ho natin pwedeng sundin yun. So sinasabi ngayon dito ni Haring Solomon, yung makapangyarihan dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Man cannot judge God or override God. Hindi po natin pwedeng hatulan ng Diyos. O kaya naman ay mapawalang halaga ang Diyos sa buhay natin. Kahit nareklamuhan mo pa yung Diyos, kahit na ano pa yung sabihin mo sa Diyos, hindi mawawala ang pagiging Diyos niya. Pero kung careless ka sa mga pananalita mo in the midst of trials, sa kalagitnaan ng pagsubok, o meron kang dinadaan ng paghihirap sa buhay mo, hindi mo kayang tanggalin at hatulan ang Diyos sapagkat siya ay Diyos na may hawak ng buhay natin. Alam niyo po ba, kung titingnan lang ng Diyos, kahit di naman tayo maglingkod sa Kanya, walang mawawala sa Diyos. Tama po ba? Kahit hindi ka sumamba sa Diyos, hindi mawawala ang pagiging Diyos niya. Pero sa atin, may mawawala. Tingnan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa libro ng Gawa. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa libro ng Gawa nang siya po ay nasa Athens? Buksan niyo po ang Gawa chapter 17. Ano ang sabi ng Gawa chapter 17? Verse 25. Gawa 17 verse 25. Ano ang sabi niya rito? Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Nasundan niyo po ako? Gawa 16:25. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. God is the giver of life. Malinaw po yan. Nasabi ng verse 25, hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Ang tao ang may kailangan sa Diyos. Tama po ba? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Alam mo, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa iyo at sa akin. Ang Diyos ang nagbibigay ng hininga. Napaka-specific ni Paul. Yung hininga natin, binibigay ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Everything na kailangan ng tao ay binibigay ng Panginoong Diyos. So minsan iniisip natin, di ba? Pagtatampuhanan pa natin ng Diyos. Naku, ayoko namang sumamba. Ayoko namang maglingkod sa Panginoong Diyos. Pwede niyo pong gawin yon. Pero sa side ng ating Panginoong Diyos, kahit gawin mo yon, hindi pa rin po mawawala at mababago ang pagiging Diyos niya. Sa atin may mawawala, pero sa Diyos walang mawawala. Bakit po? We are recipients of God's blessing. Tagatanggap lang naman po tayo Kung ipapahintulot na Diyos na yung buhay natin, tapusin na niya rito. Hindi mo alam kung paano yung way, di ba? At marami tayong alam na ganyan. Tanggalan lang tayo ng hininga ng Diyos.
Alam na natin yun, hindi man i-bless ng Lord yung mga ginagawa natin. Magagawa ng Diyos yun eh. So, ang sinasabi niya ngayon dito, mapakaliwanag. Sabi ng verse 28, hawak ng Diyos ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Siya yung may hawak. Ngayon, tanong natin, hawak pala ng Diyos yung pagkilos at pagkatao ko. Ibig sabihin ba yung masamang ginawa ko? Kalooban ng Diyos yun? Ibig sabihin ba yung maling ginawa ko? Kalooban ng Diyos yun? Well, ang sabi ho ni Santiago, lahat ng mabuti galing sa Diyos. Hindi nanunukso ang Diyos. Hindi nagbibigay ng kasalanan ang Diyos sa atin. Yun yung gusto ipakita rito. That is the paradox. Ang Diyos, lahat ng bagay, alam niya. Pinapahintulutan niyang mangyari ang lahat ng bagay, whether it is good and bad. Romans chapter 8, verse 28, ano sabi daw? Sa lahat ng bagay, in all things, God works together. Gumagawa siya. Pero we are accountable and responsible. Kung ang naging desisyon natin ay hindi according to the principle of God's word, aani po tayo ng hindi po tama. Nakuha niyo punto rito? So we are accountable. Sometimes God permitted, pinapahintulutan na mangyari ng Diyos yung mga bagay na ito upang ipakita niya sa atin na we are stubborn, matigas ang ulo natin. This is what happened to the prodigal son, na kinuha niya ang lahat ng kayamanan niya at mana niya sa kanyang ama na hindi pa napapanahon at pinahintulutan ng ama na ibigay. Kung ikaw ba yung ama, kukuhanin, lalayo, ibibigay mo ba? Hindi mo bibigay yun eh, di ba? In the first place, yung hindi ka papatay, ala pa sa tamang panahon. Pero yung ama permitted na pinahintulutan niya. Pinahintulutan. Sige, gusto mo bang mangyari yan? O ano nangyari? Nagpakalayo-layo siya. Ano ginawa niya? Naging, hindi siya mabuting katiwala sa lahat ng mana na meron siya. Ginamit niya sa kasalanan, ginamit niya sa kalayawan, inubos niya yung pera niya sa mga bagay na hindi dapat pag-ubusan. Ano ang end ng kasaysayan ng lalaking ito? Naghirap siya. Naging katulong siya. Kinain niya ang lahat ng pagkain na meron. Kung ano kinakain ng baboy, tagapag-alaga siya, kinain niya. And he was realized na mali ang kanyang ginawa. Sometimes, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa iyong buhay ang mga wrong decision na mga ginagawa natin sa ating mga buhay because of our stubbornness. Because of our pagiging selfish natin sa ating mga sarili. At nais natin, gustong gawin natin yung mga bagay na akala natin tama, sa kabila na mayroon ng mga babala at sinasabi sa atin na hindi natin dapat gawin, nagiging matigas tayo. And God sometimes pinapahintulutan ng mga bagay na ito upang ma-realize at mapagtanto natin na tayo ay matigas ang ulo. We are not submitting ourselves sa ating Panginoong Diyos. At aanihin po natin ang mga bagay na yon. Kaya nga sinasabi, anuman ang itinanim ng tao, yun ang aanihin niya in Galatians chapter 6. So mga kapatid, napakaliwanag na pinapakita ngayon dito sa ating pag-aaral na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan, higit na malakas. Sinasabi niya rito na tayo ay dapat nag-iisip na kung ang Diyos ay makapangyarihan at meron siyang plano sa ating mga buhay, huwag po nating tanggihan, labanan ang kalooban at plano ng Diyos sa ating mga buhay. John chapter 10 verse 10. Naparito ang pastol upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. And the contradiction is, naparito ang magnanakaw, which is Satan, upang pumatay, magwasak. Yun yung purpose niya. But Jesus Christ came into this world upang magkaroon tayo ng buhay na ganap, kasiya-siya sa harapan ng Diyos. So ano ibig sabihin? We need to submit ourselves the sovereignty of God. Wag po natin labanan ang plano ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, no matter how many words a person may produce in attempt to explain human existence, sometimes it lead us mistake. Alam nyo, minsan, yung binabanggit ngayon dito, nagkakamali
mali lang tayo sometimes Kapag ka nagrereklamo tayo sa Diyos, di ba? Kapag ka ito yung, minsan meron ako kinausap, di ko na alam kung sino Sabi ko, matuto tayong magpasalamat sa maliit at sa malaki. Sa buhay natin. Magkaroon tayo ng kasapatan sa lahat ng bagay. Ngayon, binanggit dito ni Haring Solomon sa kabanatang 6 sa teksto natin, ay ito sa verse 11. Habang humahaba ang pagtatalo, ay lalong nauuwi sa wala ang usapan, at sino man ay hindi nakahihigit. Hindi po natin pwedeng higitan ang Diyos. Kaya magreklamo ka, magmurmur ka, sabihan mo ng ganito yung Panginoong Diyos. Ang sabing ganon, hindi ito makapananaig sa Kanya. Sa chapter 5 verse 3, ano ang sabi ron? Sa chapter 5 verse 3 ng ikalawang bahagi, ang sabi, habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng hindi tama. Kaya yung iba, di ba, pagka nag-aaway yung mag-asawa, sa halip na sumagot do sa asawa, hindi naman po sa mas mabunga nga po yung babae di ba? Pagka nagsalita, sinisingle file lang naman ng asawa, nagsasalita lang. Kapag tama yung ginagawa ng iba, nananahimik na lang di ba? Kasi mapakahirap na the more na nagsasabi ka ng marami, may tendency na magkasala ka ng pananalita at marami kang masabing hindi maganda. So yung gusto ipakita rito. Now mga kapatid, si Haring Solomon nagtatanong, what then is the advantage to man? Ano ba yung kahigitan o kalamangan ng tao? Wala pong kalamangan ang tao. There is no advantage to man. Wala pong kalamangan ng tao. Bakit po? Isipin niyo po, everything we have ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng labanan ng Diyos Tingnan niyo sa chapter 5 verse 19. Ano ba sabi ng chapter 5 verse 19? Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Even our wealth, ang Diyos ang nagdi-decide. Ang Diyos ang nagdi-decide kung papayamanin ka ba niya o hindi. Kasi sabi ng verse 19, ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Alam niyo, kung kalooban ng Diyos na maging wealthy tayo, when it comes to materially and financially, wala pong makakahadlang nun kasi Diyos ang nagbibigay nun Kaya paano mo mapagyayabangan ng Diyos? Meron yung mayaman sa Lucas chapter 12, di ba? Sabi niya, gigibain ko na ang lahat gigibain ko na itong kamalik kong ito. Ang dami kong inanay. Di ba? Sabi niya. Ano sabi niya? Kakain, iinom, at magsasaya na lang ako. Pero ano sabi sa kanya? Hangal sa gabing ito, kukuhanin ko ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang lahat ng iyong pinaghirapan? Sometimes, pinag-aralan na natin ito for almost 2 Sundays na yung pagiging mapera at mayaman ng tao ay hindi nagdadala sa kanya upang magkaroon siya ng tinatawag na pagmamayabang at pagmamataas sa halip nagiging mabuting katiwala tayo sa mga panahon na pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya walang dapat ipagmalaki sa Panginoon Tama? Hindi tayo pwedeng magmayabang sa Diyos. Kaya nga, kahit na yung milyonaryo, hindi niya kaya mag-extend ng buhay niya because of his wealth and money. Di ba? Kung ganyan po ang nagiging kalakaran ng mundong ito, bihado po yung mahihirap di ba? Pero bakit yung mayayaman, sa kalagitnaan ng kanilang kayamanan at mapera, namamatay pa rin? Because the reality, ang pera ay hindi po nagdadala ng lahat ng gustong gawin ng tao ay magbibigay ng kasiyahan sa kanya. Yun yung gusto ipakita. Kaya hindi ho natin pwede. Kaya nga, sinasabi ni Haring Solomon, hindi tayo pwedeng lumaban sa kalooban ng Diyos. Why? Because everything we have, our wealth, our money, lahat ng ito ay galing lang sa Panginoon. Secondly, ang buhay po natin dito ay napakaikli at ang may hawak lang po ay ang Diyos. Sa chapter 5 verse 20, ang sabi po ay ganito. Now, sa gayon, hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig. Just imagine,
Si Haring Solomon, sinabi niya, maikli ang buhay niya sa daigdig. Na-explore natin mabuti yan, di ba? Na 70 and 80 years, 120, di ba nakita natin? In Genesis chapter 6, 120. Pagdating ng awit 90, 70 or 80 years ang buhay ng tao. Sa ibang salin nga ho, a few years of our lives. Yun yung binabanggit dito sa verse 20. Maiksi, nabibilang lang ho ang buhay natin. So, pangatlo, whatever happened under the sun are appointed by God. Lahat ng nangyayari sa ilalim ng araw ay itinakda ng Diyos. Tingnan niyo po, darating at darating sa buhay natin ito, itong chapter 3 ng mga ngaral. Ang sabi ng Panginoon, through King Solomon, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. May panahong itinakda ang Diyos sa atin. Tingnan lang po natin, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Meron bang isinilang dito na hindi namatay? Siyempre, sagot natin, lahat namamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa, panahon ng pagdiriwang. Panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat ng isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahimik. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Kaya po ba nating labanan? Kaya po ba nating i-oppose ang plano ng Diyos? Sabi ho ng chapter 3, hindi. Kung paano tayong ipinanganak dito sa mundong hindi natin alam, mamamatay tayo nang hindi natin alam kung kailan. Yan yung logic na pinapakita rito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Merong contradiction na binabanggit dito. Minsan masaya tayo pero kailangan minsan lumuha tayo. May panahon na pagyakap, may panahon ng paghihiwalay. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot. May panahon, everything na binabanggit ni Haring Solomon dito ay itinakda ng Diyos. So, hindi po natin kayang labanan ang plano ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, bakit kailangan nating magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat ang karunungan ng mundo ay kahangalan sa Panginoong Diyos. Sabi ng verse 11 ng chapter 6. Chapter 6 verse 11, ang sabi rito, habang humahaba ang pagtatalo, ay lalong nauuwi sa wala ang usapan at sino man ay hindi nakahihigit. So ano gusto ipakita rito? Pinapakita rito na sometimes, hindi lang basta tayo nagkakaroon ng argumentation sa bawat isa, pero madalas, deep in our heart, ano ginagawa natin? Madalas kinu-question natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. So sinasabi rito, we need to be careful sa ating mga pananalita. Ang liwanag po ng Santiago 3 verse 14 to 16, Santiago chapter 3 verse 5 to 12, na every words na lumalabas sa bibig natin ay parang isang titis ng posporo na kayang paapuyin at sunugin ang isang kagubatan. So mag-ingat tayo sa pananalita natin. Minsan di ba ganon pag may pagsubok? Pag may problema, tapos hindi natin ma-manage yung problema, masyado tayong nababagabag at nababalisa. Ano yung nangyayari minsan? Minsan hindi nga tayo sa Panginoon nagre-reklamo, nagsasalita, pero yung mga taong nakapaligid sa atin, yun yung inaaway natin, nire-reklamo natin. Ako yung punto rito. So sabi ni Santiago, maging maingat tayo rito. Dahil ang ating dila
ay mapakahirap i-control. Pero kung ito ay kontrolado ng ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi tayo magiging careless sa mga pananalita na meron tayo. So mga kapatid, itong mundong meron tayo na karunungan ay kahangalan sa ating Panginoong Diyos. Yung teksto na gusto ko na lang ipakita sa inyo dito ay ang 1 Corinthians chapter 3 verses 19 to 21. Buksan po natin. 1 Corinthians chapter 3 verses 19 to 21. Ito ha ang sabi ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verses 19 to 21. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangamangal sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring kapusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagawa ng tao. Nakita nyo? Sometimes, yun nga minsan, kasi nga dahil marunong ka, kasi nga dahil ikaw yung gumagawa, ano yung nangyayari dito? Sometimes we are boastful. Di ba? Nagiging mayabang tayo sa sarili natin. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, hindi dapat mangyari yan. Dahil alam natin na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At ang ating obligasyon at responsibility ay sumunod at magpasakop sa Diyos na makapangyarihan na siyang nagahari at nangangasiwa sa ating mga buhay. Napansin niyo po at naalala niyo nung pasimula ko? Ang sabing ganon po kanina, yung isang tao na kumikilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay, meron siyang comfort at kaaliwan sa kanyang puso at isipan. Dahil alam niya na anumang nangyayari sa buhay niya, ay mayroong Diyos na nakakaalam at nagpahintulot nun upang masigit siya na magtiwala sa magagawa ng Diyos at magpasakop ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng Diyos na siyang umaayos at nagpaplano ng lahat ng bagay sa ating mga buhay. Mga kapatid, alam ko lahat tayo ay may plano. Tama po ba? Pero nais kong ipaunawa sa atin. Sana ang plano na ginagawa natin sa ating mga sarili ay hindi salungat sa plano ng Diyos na nakalatag sa prinsipyo ng kanyang salita. Amen po ba? Pangalawa, dahil ang plano ng Panginoong Diyos ay para sa ikabubuti natin, kung meron mang ginawa at pinlano ka na ang naging resulta ay masama at napahama ka, dapat kang mag-isip na hindi ka sumunod. At pinahintulutan ng Diyos na mangyari yon upang matuto ka na sa susunod na mga pangyayari ay hindi ka maghawa sa sarili mo kalooban. Dahil ang naging bunga ng hindi maganda na pinlano natin o ginawa natin ay pinahintulutan ng Diyos upang ma-realize natin na huwag tayong gagawa ng hiwalay sa prinsipyo ng salita ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pag po nating iisipin na pinahintulutan ng Diyos na gumawa tayo ng masama at sasabihin natin, ito ang plano ng Diyos sa atin. Hindi po. Dahil ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama at kailanman ay hindi niya tayo tutuksuhin. Lahat na nanggagaling sa Diyos ay mabuti, makalulugod, at makabubuti sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ano man yung dinadaanan mo ngayon sa buhay mo, hindi ko alam. Baka may personal problem ka. Baka may family problem, financial problem, spiritual problem, relational, trabaho. Mga kapatid, pagkatiwala mo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na may purpose siya, bakit nangyayari ang ganitong mga bagay. And you need to analyze sa iyong mga sarili, bakit nga po ba, Lord, nangyari ito sa akin? Magkaroon tayo ng wisdom, bagamat foolish sa una, yung ginawa ng prodigal son, later on, na-realize niya na meron siyang kulang at pagkakamali sa lahat na naging desisyon niya. So baka kailangan nating evaluate, pagtantuin, ano ba ito, bakit ito nangyayari sa akin? Dahil
ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Panginoon, alam namin na kami ay nilikha nyo at kayo ang Diyos na may likha sa amin. Kayo ay makapangyarihan. Kayo ay may magandang plano. At kayo ang nagtatakda ng lahat ng bagay na makabubuti sa amin. Nawa Panginoon, sa pamamagitan ng mga aral nyo pong ito, sa paggamit nyo kay Haring Solomon, dito sa Ecclesiastes chapter 6, verse 10 to 11, ay natuto po kami na ito ay isagawa namin sa aming mga buhay. Na dapat naming ma-realize, mapagtanto na mamuhay kami sa ilalim ng inyong kapangyarihan sapagkat kayo ang nagtatakda ng lahat ng mabubuting bagay sa amin. Pangalawa, hindi po namin kayang labanan ang inyong plano sapagkat Diyos kayo na makapangyarihan. Kailangan naming ipasakop ang aming sarili sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod namin sa inyong mga salita. Pangatlo, Panginoong Diyos, hindi po namin dapat ipagyabang ang karunungan ng mundong ito. Sapagkat ang karunungan ng mundong ito ay taliwas sa inyong mga kalooban at kagustuhan na dapat na maganap sa aming mga buhay. Kaya Lord, kilala niyo po kaming lahat na narito ngayon. Alam niyo kung ano ang naging uri ng aming buhay, na naging bunga ng aming mga pagpapasya at plano. Pero ngayon, kayo ang nakakaalam sa aming kalagitnaan ngayon kung sino po ang mayroong mga pinag-iisip, mayroong mga ginagawa, mayroong mga pinaplano sa buhay. Lord, kung hindi po ito ayon sa prinsipyo ng inyong mga salita at hindi makabubuti sa amin, Lord, tulungan nyo na i-reject namin at ibasura ang lahat ng ito. At nawa, matutunan namin na laging magpapasakop at kukonsulta sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita at ng mga taong mature sa pananampalataya. Maraming salamat po. This is our prayer. In Christ's name, amen and amen.